Good evening mga kapatid. Welcome po sa ating prayer and worship online service. So, bago po tayo mag-pray, tayo po muna ay mag-share ng ating mga live video, this prayer worship, and send it to your friends, loved ones, families, and relatives for them to be able to hear the word of our God. So, let's pray. Hallelujah, Father. Maraming salamat po, Father God, for this another opportunity na muling magsama-sama, Father God, para purihin ka, pasalamatan ka, at muli, Panginoong Diyos, na idulog namin sa inyo sa pamamagitan ng aming pananalangin, Father God, ang mga prayers namin, Panginoong Diyos, about church, sa aming bansa, Panginoong Diyos, sa aming mga pamilya, Father God, and for the healing, Panginoong Diyos, sa lahat ng merong mga karamdaman, Panginoong Diyos. Lord, we pray that this prayer and worship online service will be a channel of blessing for everyone, Panginoong Diyos, na dumadaan po ng mga brokenness, Panginoong Diyos, and patuloy, Father God, that this will be a blessing na maging channel po for restoration, Panginoong Diyos, for redemption, Panginoong Diyos, and we pray, Father God, na patuloy meron kang mga babaguhin, Panginoon, through this prayer and worship online service. Lord, sa inyo po ang mataas na papuri at pasasalamat, and we invited you, Holy Spirit, to be with us throughout this prayer and worship online service. In Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah. Our topic for this night is recall notice. Recall notice. Makikita po natin yung ating passage sa Acts chapter 3, verse 13 to 21. Pero doon tayo mag-focus sa Acts chapter 3, verse 19. Sabi dito, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. Sa Tagalog, kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Hallelujah. Ang ganda po ng ating verse ngayon, no? So dito, ang mga car manufacturer, minsan they recall cars para maayos nila yung mga sira or kamalian sa paggawa ng cars or yung sasakyan para maiwasan yung pagiging prone sa aksidente in the roads, in the highways, diba? So, ito pong recall na tinatawag ay ini-issue yan kapag ang manufacturer or yung NHTSA, yung National Highway Traffic Safety Administration, nadidetermine nila, nanonotice nila na ang vehicle mo, ang sasakyan mo, ang equipment, ang mga kotse, yung upuan ng kotse, merong mga, gumagawa sila ng, unreasonable safety risk, yung hindi makatwiran ng mga panganib sa kaligtasan. So, madalas, voluntary na ginagawa ito ng manufacturer kapag lalo na na-notice or na-determine ng NHTSA, yung National Highway Traffic Safety Administration. Kapag ay may-ari ka or ikaw yung owner ng car, matatanggap mo itong recall notice or yung tinatawag na recall notification via mail from the manufacturer. Kapag natanggap mo ito, kailangan mong sundin lahat ng guidelines nila doon sa
ipinasa nilang message sa'yo via email. So, lahat ng instructions nila, yung guide nila na pinoprovide ng manufacturer doon sa message. At kailangan makontak mo yung local dealer mo para ma-fix itong parte ng sasakyan na may defect or may sira or may kamalian sa paggawa. Para malibre ka sa pag-aayos dito, kailangan mong kontakin yung local dealer mo. So, nakakatakot isipin, no, kapag merong mga sasakyan na tumatakbo sa highways na alam natin merong mga defect, merong mga kamalian sa paggawa. So, maaaring cause ito ng accident. So, example, yung sa mga sasakyan na dinadrive mo, bigla-bigla na lang humihinto, di naman pinapahinto, di ba? Yung mga sasakyan na bigla-bigla lang umaandar, di mo naman pinapaandar. No, yung sasakyan na dinadrive mo ng diretsong linya, lumiliko talaga siya, meron talaga siyang sariling mundo. Lumiliko talaga siya, kahit hindi mo naman pinapaliko, no? So, pero totoo yan sa mga balita na naririnig natin, di ba? Sa mga news, di ba? Meron tayong naririnig na merong mga brand ng sasakyan na meron talagang sira or merong defect sa paggawa. Kaya need i-recall talaga. Pabalikin nila para maayos. Pero, ang mas disturbo or nakakatakot kapag ikaw na owner, pinadalhan ka ng recall notice sa email mo or may nagsabi na sa'yo na need mo na ipacheck yung car mo para may free ka din, walang bayad, ba? Get it done. Ito ay para sa kaligtasan ng buhay mo. Pero, despite na alam mo na itataya mo yung buhay mo sa panganib, di ka pa rin nag-respond doon sa recall notice na pinadala ng manufacturer. Warning niya, kailangan ibalik mo yung sasakyan mo para maayos, para hindi makakause ng accident. So, ganoon din yun. Marami ang ini-ignore lang ang recall notice ng ating Panginoon para sa lahat ng tao. Di tulad ng pagkakamali ng manufacturer sa paggawa ng mga sasakyan ng cars, no, ang pagkakamali nating mga tao ay hindi dahil mali ng lumikha sa atin. Sa Genesis chapter 1 verse 31, sabi, He made everything very good. Sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 31, God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning the sixth day. So He made everything very good. Pero sinira ito ng kasalanan ng tao. Ang ina-offer sa atin ng Panginoon ay ito yung binasa nating passage kanina, Acts chapter 3 verse 19. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. Kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Hindi lang nag-o-offer si Lord ng libreng pag-aayos sa puso natin, kundi ang kapalit nito, kundi ang replacement nito. Sabi dito sa Ezekiel chapter 36, verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Hallelujah. And then, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 13, sabi dito, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.
The old has gone, the new has come. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Isa ka ng bagong nilalang. You are in Jesus Christ. So, sa offer ni Lord, wala tayong gastos, wala po tayong kahit na anong ambag. So, sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sabi dito sa verse 8, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God." Verse 9, "Not by works, so that no one can boast." Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki sinuman. It is by the grace of God. So, nagkakahilaga ito sa buhay ng bugtong na anak ng ating Panginoon na si Jesus Christ. It cost God the life of His only Son, Jesus Christ. So, tiniis ni Jesus, inako ni Jesus, yung bigat, yung pahirap, yung sakit, kanyang katawan, para sa ating mga kasalanan. Para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tiniis niya yung mga hirap doon sa cross para tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa katuwiran. Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi dito, "He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed." By his wounds you have been healed. So, grabe yung pagmamahal ng ating Panginoon. No? Patay na patay si Jesus, naialay yung buhay niya doon sa cross for nothing, para sa wala lang. No? Para sa wala lang. Sabi nga dito, di ba? By his wounds you have been healed. Alam mo, napagtagumpayan na ni Jesus yan eh. You have been healed from anxiety. By his wounds, you have been healed from cancer. You have been healed from diabetes, from kidney failure, from depression, from stress, from trauma, from tuberculosis, high blood, worries, and restlessness, poverty, and all kinds of curses. Lahat ng klase ng sumpa. By his wounds, you have been healed. Yun ang napagtagumpayan ng ating Panginoon. Kaya nga, patay na patay si Jesus, niaalay yung buhay niya doon sa cross. No, Jesus wanted us to live life. Mabuhay tayo sa katuwiran at hindi maging alipin sa kasalanan. So, huwag na huwag po natin i-ignore ang offer ng ating Panginoon. Ang libre at permanenteng gamot na ino-offer ng ating Panginoon sa spiritual na defekto natin ay kakaligtas ng ating buhay. That is the way. Yun lamang po ang paraan para ma-save yung buhay natin. Para maligtas yung ating buhay. No? Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. No? Meron tayong mga nararanasan ngayon na mga pagsubok, mga karamdaman, di ba? Pero alam mo, yung mga yan mismo ang napagtagumpayan ni Jesus. Gusto kang iligtas ng Panginoon.
mula dyan sa mga sumpa na yan, sa mga paghihirap na yan. At gusto ng Panginoon na hindi tayo maging alipin sa kasalanan. Hallelujah. So kung namuhay man tayo ngayon sa kasalanan, repent. Repent. Then, and turn to God para maranasan natin yung kapatawaran ng ating Panginoon. Maranasan natin yung refreshment. Maranasan natin muli yung presensya ng ating Panginoon. Bumalik tayo sa Kanya. Bumalik tayo sa Kanya. Magsisi na tayo sa anumang mga kung saan tayo alipin. Alipin tayo sa immorality, sa adultery. Hallelujah. So, kung ikaw man ay ngayon alipin ka sa homosexuality at hindi mo alam kung paano ka bumalik sa Panginoon dahil duming-dumi na yung tingin mo sa sarili mo. But then, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, God will justify you. Sabi nga dito, di ba, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. No, isa ka ng bagong nilalang. Kapag tanggapin mo si Jesus as your personal Lord and Savior at talikuran mo yung mga kasalanan mo. And then, kapag ikaw man ay alipin sa sobrang katigasan ng ulo mo, sobrang katigasan ng puso mo, ina-advisean ka na mali yung ganito, mga premarital sex, no? So, ayaw mong makinig kasi gusto mo talaga yung sa'yo yung masusunod. Sobrang tigas ng puso mo because sa sobrang dami na ng kasalanan na gawa mo. So sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. No? Sobrang nandoon na yung bato na yung puso mo, ayaw mo nang magtiwala sa Panginoon. Lumapit ka lang sa ating Panginoon and He will give you a new heart. He will give you a new spirit. And then, kapag ikaw naman ay gusto ng revival sa iyong pananampalataya sa Panginoon, gusto ng apoy, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Dahil si Lord, handa siyang magbigay ng bagong puso at patuloy na maglagay sa atin ng bagong spirit, no? At aalisin niya yung matitigas nating puso at patuloy na bibigyan niya tayo ng puso na marunong sumunod sa Kanya. Hallelujah. So, sige, sa oras na ito, let's pray po. Lord, maraming salamat po, Father God, na patuloy, Panginoong Diyos, you send your only Son, Jesus Christ, na replacement sa akin, Panginoong Diyos, para ako ay maligtas sa anumang mga kasalanan, Panginoong Diyos. And Lord God, sa ino-offer ng Panginoon, na magsisi po kami, Panginoong Diyos, mula sa aming mga kasalanan, Panginoong Diyos, at makaranas kami ng kapatawaran, Panginoong Diyos. Lord, patuloy, Father God, that we, Father God, gusto namin na maranasan yung ino-offer mo na bagong buhay, Panginoong Diyos, bagong puso, Panginoong Diyos, bagong spirit sa amin, Panginoong Diyos. Yung mga puso, Father God, na naging bato na, Father God, patuloy, Panginoong Diyos, na bigyan niyo po kami ng bagong puso na patuloy na sumunod sa inyong mga utos, Panginoon. Maraming salamat for this refreshment, Panginoong Diyos. At patuloy mo kami, Panginoong Diyos, na gamitin yung aming mga testimony, yung aming mga karanasan na amazing works mo, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat, Father God, dahil patuloy ikaw ang naging Diyos at patuloy mo kaming pinapabalik sa inyong presensya, Father God. Thank you for your word, Panginoong Diyos. Thank you, O Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po tayo po mananalangin para po sa ating mga pamilya.
Sa gabi pong ito, nais ko po na isipin po natin ang ating mga pamilya. Bawat miyembro po ng ating pamilya, mula po sa ating mga magulang hanggang sa ating mga kapatid. Gayon din po sa ating, kung meron po kayong mga kasama sa inyong bahay na extended family. Isipin po natin sa mga oras na ito ang kanilang kaligtasan. Ang inyong pamilya po ba ay tunay na nakatanggap ng kaligtasan na mula sa Panginoon? I believe meron po sa atin na may desire sa ating mga puso, dinadalangin, dinudulog sa Panginoon ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Diyos. Sa gabi pong ito yung pagkakataon na mailapit po natin sila sa gabing ito sa Panginoon. Let us pray for their salvation. Let us pray for the household salvation. And gayon din sa ating mga relasyon sa ating mga pamilya, no? Merong mga pamilya dito na naaapektuhan ang relasyon ng bawat isa. May mga problema, may mga pagsubok pagdating sa relasyon. May mga hindi pagkakaunawaan. Let us pray for forgiveness, for peace, for the fruit of the Holy Spirit na maghari sa kalagitnaan or sa ating pamilya. Let us pray that si Jesus lagi ang maging sentro ng ating pamilya. Kung may pangangailangan ng iyong pamilya, meron ka mang pagkukulang or may pangangailangan financial, let us pray for it. God will provide. Si Jesus, hindi siya kailanman nagkulang sa buhay natin. Ang nais ng Diyos, we ask. No, kailangan mag-ask tayo sa ating Diyos. Ano mang pangangailangan po natin, ilapit po natin, hingiin po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Gayun din kung meron mang may sakit sa inyong pamilya, let us pray for the healing of our family. Hindi lamang sakit o karamdaman, kundi pati sa puso, sa emotion or sa puso, anuman yung mga hindi pagkakaunawaan, nagkasakitan man kayo sa mga salita, let us pray for forgiveness, for healing ng ating mga puso. Sige po, let's pray for our family. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus, O God, sa mga oras pong ito, Panginoon, patuloy po namin idinudulog sa iyo, Lord, sa mga oras na ito, Lord, ang aming mga pamilya, Panginoon. Lord, ikaw pong Panginoon nakababatid, O Diyos, ng sitwasyon ng aming mga pamilya, Father God. We pray, Father, in the name of Jesus, O God, na makarating, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon. Makatanggap, Panginoon, ang bawat miyembro ng aming pamilya ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Prepare our hearts, O God. Prepare our minds, Lord God. Prepare us, Father, in the name of Jesus, O God, for your word, for your salvation in the name of Jesus, O God. Hayaan mo, Panginoon, maranasan po, Panginoon, ng bawat pamilya, Lord God, ang household salvation in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus, Father God. Hindi kami papayag, Panginoon, na kami lamang, Panginoon, ang makakaranas, Father God, ng kaligtasan, Panginoon. Kundi, Panginoon, we believe, Father, in your power, Lord God, na mararanasan din ito ng aming buong pamilya in the name of Jesus, O God. Lord, we also pray in the name of Jesus, O God, ang relasyon, Panginoon, ng bawat miyembro ng aming pamilya, Father God. Simula, Panginoon, sa relasyon ng bawat mag-asawa, Father. Lord, ikaw po, Panginoon, ang nakababatid, Lord God, ng sitwasyon ng bawat mag-asawa, Panginoon, sa bawat pamilyang aming nire-represent, Lord God, ng bawat pamilya ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, I pray, Father, in the name of Jesus, maghari, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa pagitan, Panginoon, ng mga mag-asawa, Father God. O Diyos, pagbuklurin mo ng iyong pag-ibig, Panginoon, ng mga mag-asawa, Panginoon. Anumang pagsubok na kanilang kinakaharap, Father, in the name of Jesus, O God, patatagin mo sila, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang relasyon, Panginoon, bilang mag-asawa, Panginoon. At hayaan mo, Father God, na
mapagtagumpayan po nila, Panginoon, ang anumang pagsubok na ito, Panginoon, sa tulong mo lamang, Father, in the name of Jesus, O God. Bigyan mo sila, Panginoon, ang bawat mag-asawa, Panginoon, ng pag-ibig, pagpapatawad, Panginoon, pag-uunawaan, Lord God, in the name of Jesus, O God. Alam ko po, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang siya magpapatibay, Panginoon, ng bawat relasyon ng mga mag-asawa, Father God. O Diyos, gayon din, Panginoon, tulungan mo din po, Panginoon, ang bawat mag-asawa, O Diyos, sa kanilang pagiging ama't ina, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, Father God. Help us, Lord God, to play our roles, Lord God, bilang mga magulang, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, nang naaayon sa iyong katuwiran, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging isang mabuting magulang sa aming mga anak, Father, in the name of Jesus, O God. Hindi po namin kaya ito, Panginoon, ng sarili lang po namin, Father God. We need you, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. We need your guidance, Lord God. We need your leadings, Lord God, in the name of Jesus, O God. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon, bilang mga mag-asawa, bilang mga magulang sa aming mga anak, Panginoon. Tulungan mo po kami at turuan mo po kami, Father, in the name of Jesus, O God. At hayaan mo din po, Panginoon, maging maayos po, Panginoon, ang relasyon ng bawat mga magulang sa kanilang mga anak, Panginoon. Anumang gusot sa kanilang mga pagsasama sa mga oras na ito, Panginoon, anumang hindi pagkakaunawaan, Father, in the name of Jesus, O Holy Spirit, move in their lives, O God. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na pawiin mo po, Panginoon, anumang sakit na kanilang nararanasan, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Anumang, Father God, na hindi pagkakaunawaan, pawiin mo ito, Panginoon, in the name of Jesus, O God. At hayaan mo po, Lord God, ng spirit of forgiveness, spirit of peace, Panginoon, ang siyang maranasan po nila, Panginoon, in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus. Help us, Lord God, to humble ourselves, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon, at sa bawat isa, Panginoon. Lord, gayon din po, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, nilalapit ko din po sa iyo, Panginoon, ang buhay po ng bawat mga anak, Panginoon, sa bawat pamilya, Father God. Lord, I pray in the name of Jesus, O God, help us, Lord God, to honor our father and mother, Lord, in the name of Jesus, O God. Help us, Lord God, na maisapamuhay ang iyong salita, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa aming mga puso, Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng pagpapakumbaba, Panginoon, sa harap ng aming mga magulang, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy silang igalang, irespeto, Panginoon, i-honor, Father, in the name of Jesus, O God. And I pray, Father, tulungan mo po ang bawat anak, Panginoon, na maging isang mabuting anak sa kanilang mga magulang, Father God. Help us to live by your words, Lord God, in the name of Jesus, O God. Ano mang, Panginoon, hindi pagkakaunawaan, Panginoon, sa pagitan ng mga anak sa kanilang mga magulang, O Lord, I pray in the name of Jesus, ikaw po ang magsaayos nito, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Gayon din po, Panginoon, sa pagitan ng mga magkakapatid, Lord, I pray na magkaroon ng kaayusan sa kanilang mga relasyon, Panginoon, magkaroon ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na bawat isa, Panginoon, na miyembro ng pamilya, Lord God, makita sa amin, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Father God. At hayaan mo, Lord God, na anumang hindi pagkakaunawaan ng bawat magkakapatid, Lord, I pray in the name of Jesus, tulungan mo kami na magpatawad, Panginoon, at maghari sa amin, Lord God, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Father God. Continue to bless our family, Panginoon, financially, Panginoon, speaking, Lord, I pray na sa aming pangangailangan, Panginoon, sa araw-araw, ikaw po, Panginoon, na siyang patuloy na pumuno ng mga pangangailangan na ito, Panginoon. Ano man, Lord God, na source of income ng bawat isa, Panginoon, trabaho, Panginoon, businessman ito, Panginoon, sidelines, Lord God, I pray in the name of Jesus, bless us, Father, in the name of Jesus, O God. Give us your favor, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Bless the works of our hands, Lord God. Continue to give us knowledge and wisdom, Panginoon, na magagamit po namin, Lord God, sa aming pagtatrabaho, Panginoon, sa aming mga business, Lord God. Continue
continue to bless, Lord God, lahat po, Panginoon, ng source of income na meron kami, Father, in the name of Jesus. Meron din po, Panginoon, sa mga oras na ito, Father God, na nangangailangan, naghahanap, Panginoon, ng trabaho, Father God, in the name of Jesus. We believe in you, Father, that you will provide for them, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I pray in the name of Jesus, Panginoon, patuloy na pagbuklurin mo po ang aming pamilya, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na ang trabaho, Panginoon, na hinihingi, Panginoon, ng iyong mga anak sa mga oras nito, Father God, malaya ka po, Panginoon, na mangusap sa kanila, Lord. Ipakita mo po sa kanila, Panginoon, through vision, Lord God, through your word, Father God, ipaunawa mo po sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban. Ikaw po mag-lead sa amin, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na humihingi ng trabaho, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na mag-lead sa kanila, Lord God, nang naayon sa iyong kalooban, Father God. We believe in you, Father, at huwag mo pong hayaan, O Diyos, na maghari sa amin ang aming mga self-will, Father God, bagkus, Lord God, patuloy po namin dinideklara sa buhay namin, Panginoon. Tanging kalooban mo lamang siya maghaharit, mangunguna, Panginoon, mapangyayari sa amin, sa aming mga buhay, Father God. To you we entrust our family, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Kung meron mang miyembro na aming pamilya, Lord, na may sakit, karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus, O God, right now, Father God, we surrender it all to you, Father God. Patuloy namin ito, Panginoon, pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Anumang sakit o karamdaman ng bawat miyembro ng aming pamilya mula sa mga magulang, sa kanilang mga anak, Lord God, I pray for their healing in the name of Jesus, O God. Right now, Father God, we claim the healing na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus, O God. Patatagin mo po ang aming pangangatawan, palakasin mo po ito, Panginoon, maging aming mga resistensya, Panginoon, ilayo mo po kami, Father God, sa anumang sakit o karamdaman na nauuso sa aming kapaligiran, Father God, in the name of Jesus, O God. Anumang panghihina ng pangangatawan namin, Lord God, palalakasin mo ito, Panginoon, in the name of Jesus, O God. You will restore our strength, Father, in the name of Jesus, O God. Anumang, Panginoon, sakit na nararanasan namin sa iba't ibang parte ng aming pangangatawan, Father God, you will heal it, O God, in Jesus' name, O God, in Jesus' name. Padaluyin mo po sa mga oras nito, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Father, in the name of Jesus, O God. Salamat, Panginoon. We claim it, Lord God, and we thank you for the healing, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Patuloy, Panginoon, napakaingatan mo po kami sa araw-araw, Lord God. Pakaingatan mo po kami sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pupuntahan, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na patuloy mo kaming samahan, patuloy kang maghari, at patuloy kang maging sentro ng aming mga pamilya. To you we entrust our family, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's pray po for our church. Hallelujah, O God. Maraming salamat po, Father God, for this opportunity, Panginoong Diyos, that muli, Father God, kami ay makapagpanalangin. Father God, may dulog namin ang aming church. Panginoong Diyos, maraming salamat po. At patuloy, Father God, we ask in prayer, Panginoong Diyos, na ikaw ang patuloy na gumabay, Father God, maging sa lahat po ng mga leaders ng church, Panginoong Diyos. Patuloy nilang maranasan, Panginoong Diyos, yung inyong habag, yung inyong mercy, Panginoong Diyos. Maging, Father God, sa aming mga pastor, Panginoong Diyos, lead them. Father God, give them more wisdom and knowledge, Panginoong Diyos, sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga gagawin, Panginoong Diyos, sa panguna po ng aming church, Panginoong Diyos. Huwag niyo pong hayaan, Father God, na manghina sila. Palakasin niyo po ang kanilang mga pisikal na katawan, Panginoong Diyos. At patuloy, Father God, nagabayan sa lahat, Panginoong Diyos, saan man sila magpunta, Father God. In the name of Jesus, Lord God, protectionan niyo po sila, Panginoong Diyos. Patuloy, Father God, na talingain niyo po sila sa panahon ng pagsubok, Panginoong Diyos. At patuloy, Father God, na
Bigyan niyo po sila ng kalakasan sa kanilang pangatawan, Panginoon. Patuloy, Father God, na ikaw po ang magbigay sa kanila ng financial breakthrough, Father God. Maging Panginoong Diyos, patuloy paranas niyo po sa kanila ang inyong empowerment o Holy Spirit. Maraming salamat po, Father God, sa pagkakataong ito, Father God. Patuloy, Father God, na lahat po naman ng gawain ng church, Panginoong Diyos, ay maging daluyan ng pagpapala ng maraming, Panginoong Diyos, ng mga kabataan, ng mga kananayan, Father God, sa lahat po, Father God, ng aming pamilya, sa God's Sanctuary, Assemblies of God, Panginoong Diyos, nawa patuloy na ang lahat ng gawain namin, Father God, ay magpapatuloy, Panginoong Diyos, at maging daluyan ito ng pagpapala ng marami, Father God. In the name of Jesus, Lord, dinadalangin din po namin, Father God, ang Sunday service every Sunday, Panginoong Diyos, na online, Father God. I pray na mas lalo, Panginoong Diyos, na gamitin niyo po ito, Father God, bilang daluyan ng pagpapala, Panginoong Diyos, sa mga tao, Father God, na hindi po namin abot, Father God, in the name of Jesus, but through this online worship service in Sunday, Father God, I pray na marami po ang maabot ng inyong mga salita, Panginoong Diyos. In the name of Jesus, Lord, I pray na mas lalo, Panginoong Diyos, na mag-apoy ang aming pananampalataya sa inyo, Father God, bilang isang church, Panginoong Diyos, at patuloy, Father God, na ang inyong pangalan ang tanging maitaas, Panginoong Diyos, ang inyong mga salita ang tanging maipahayag, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa, Father God, ang finances din po ng church, Panginoong Diyos. I pray na mas lalo, Panginoong Diyos, na ikaw ang pinagkakatiwalaan namin na great provider sa lahat ng pangangailangan ng church, Father God. In the name of Jesus, Lord God, tulungan niyo po kami, Father God, na ang church, Panginoong Diyos, ay maging daluyan ng pagpapala, Father God, ng marami. In Jesus' name we pray, Amen. Ngayon naman po ako ay inyong samahan upang ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, tapat at banal. Panginoon, kami po ay sama-samang nananalangin para sa aming bansang Pilipinas. Sa pamumuno ng aming presidente na si Rodrigo Roa Duterte, Panginoon, sampunang kanyang mga senators, at mga governors, officials, Lord God, in judiciary and legislative, Panginoon. Panginoon, I pray, Father God, our President, to be strengthened by you, Lord God. May you strengthen him, Lord God, and may you touch his heart, his mind, Lord God, to all the things that he is doing. And may your will only be persuaded to our country, Lord God. Let your will be done on our country by his life, Lord God, as our President. Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming bansang Pilipinas. Ang paggabay mo at ang pagkilos mo sa aming Presidente, patuloy niya nga po, Panginoong, maranasan. Kasama po, Panginoong Senate President, Lord God. Ikaw po ang patuloy na kumilos, sumipo sa kanilang buhay. Ikaw po, Panginoon, ang bigay sa kanila, Panginoon, ng tamang pagdidesisyon para sa aming bansang Pilipinas, para sa ikauunlad, para sa ikagaganda at ikatatama ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, we are praying, Panginoon, sa pagbabago, Lord God, and we cannot achieve it, we cannot reach it without you, Lord God. That's why we are urgently praying, Panginoon, sa iyo. Ipakita mo po sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan sa aming minimithing magandang at malayang bansang Pilipinas, Panginoon. Panginoon, works on our President's life, works on our Senate President's life, Lord God. Panginoon, wala kaming kakayanan sa maraming bagay sa aming buhay. That's why, Lord God, we entrust to you our nation, we entrust to you our government leader, we entrust to you our President, Lord God.
Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng tamang pagdidesisyon na gagawin para sa aming bansang Pilipinas, 10 ng kanyang mga senators, Lord God. Give them, Father God, a unity, Lord God, that will lead us to a peaceful country, that will lead us to a country, Panginoon, na malaya, Panginoon, sa anumang korupsyon. Lord, may your people, Lord God, in a government stand up for what is right. Give them strength. Give them courage, Lord God. Give them divine protection, Lord God, and speak to what is right and fight for what is right for our country, Lord God. Panginoon, bigyan mo po ng pagkakaisa ang aming mga government officials from President, Vice President, Senate President, and governors and senators, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang magbuklod sa kanilang lahat. Touch their lives, Lord God, and bigyan mo po sila, Panginoon, ng pusong may pagkakaisa at pagmamalasakit para sa aming bansang Pilipinas, Lord God. Help them, Father God, to think how we will establish a country na maayos, malaya, at maganda ang development, Lord God. Panginoon, ikaw nakakaalam kung, Panginoon, ang estado ng aming bansang Pilipinas. Ikaw nakakaalam kung gaano nahihirapan ng aming bansang Pilipinas, Lord God. That's why, Father God, use them, Father God. Use the government officials in the right matter, Lord God. In the right manner, Lord God. That's why, Lord God, we are urgently praying for you, Lord God, na ikaw po, Panginoon, humipo sa kanilang puso. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Ganun din po sa aming mga mayors, Lord God, hanggang sa mababang sanghay ng government official, Panginoon, barangay captains, sa mga mababang antas pa, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanila. May the spirit of greediness be washed out by you, Panginoon, in your mighty name, Lord God Jesus Christ. In your mighty name, Lord God Jesus Christ. We are praying, Lord God, for our country. Ikaw po, Panginoon, ang maglinis ng aming bansa. Linisin mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo ang aming bansa. Wipe out, Lord God, all the spirit of greediness, corruption in our country. At palitan mo po ito, Panginoon, ng unity and love, Lord God, for each other. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa aming bansang Pilipinas. Tulungan mo po sila, Panginoon, how they will stand, Panginoon, lalo na sa kinakaharap namin na pandemya, Lord God. Teach them, Lord God, how we will overcome this, how they will act, Lord God, sa nangyayari sa aming bansa. Ikaw po, Panginoon, mag-input sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan, Panginoon, kung ano ang nararapat, Panginoon, kung ano ang tama at dapat, Panginoon, para sa aming bansang Pilipinas. Lord, we entrust to you our nation. We entrust to you the Israel, Lord God. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa bansang Israel, Panginoon. May you guide them, Lord God. May you work in them, Lord God, lalo na sa nangyayari sa kanilang bansa, Panginoon. May you cover their country, Lord God. May you give them a peace. May you give them peace, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil alam ko patuloy kang kumikilos sa bansang Israel at sa bansang Pilipinas. Lord, we entrust to you everything. We back to you, Lord God, all the highest, glory, highest honor. And we claim the victory, and we claim, Father God, the good development in our country, in the Philippines. In your mighty name, Jesus Christ, this is our prayer with thanksgiving from our hearts. Amen, Lord, and amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa gabing ito.
Dalangin po namin na patuloy kayong pag-ingatan, pagpalain, at patuloy na maranasan po ninyo ang pabor na nagmumula sa ating Diyos. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Huwebes para po sa ating prayer and worship service. God bless you all. Shalom.